Sa mga gusto magpagawa ng Byled, meron tayong dalawang option, AES, Ayoto. Ito yung dalawang brand na mainly ginagamit ko. Kakambal ng Byled, kailangan mo ng shroud. Kung ano yung sukat ng Byled mo, halimbawa 2.5 inch, dapat 2.5 din yung shroud mo. Pwede kang mamili kung BMW o round. Kulay puti lang yung ilaw nito. Ito yung kinakabit ko para sa mga starter pack. Centrifugal fan o blower para hindi mag-overheat yung Byled natin. Pinaka-importante sa setup ng Byled, kailangan meron kang relay. This one is from Ayoto. Dati, ganito yung gamit ko. Pero simula ng kalagitnaan ng February, nag-switch na ako sa Denso relay. Hindi na ako gumagamit ng mga plug and play. Hindi rin ako gumagamit ng mga PCB relay na maliliit, katulad nitong Songle. Kung kailanganin palitan, hindi mo agad-agad magagawa kasi naka-solder ito. Mahihirapan si customer. Mahihirapan ka na magpapabuild sa akin na ayusin yung mga basic na trabaho. Although mas mura sila at mas madaling gawin, nag-e-effort ako na gumawa ng sarili kong harness. Kung bakit? Una, mas compact ang Denso. Madali siyang hanapan ng pwesto sa loob ng motor. Pangalawa, madali siyang i-maintain. Kung magkataon na masiraan ka sa gitna ng daan, madali ka makakahanap sa mga motor shop o sa auto supply. Pangatlo, importante na merong fuse. Protection natin to sa stock harness at sa ECU ng motor mo. Siyempre, para gumana ang Byled mo, kailangan mo ng mga switch. Ito yung ginagamit ko na switch para sa mga Honda Giorno Plus. Halimbawa, kung gusto mo ng passing, meron din tayo niyan. Ito naman yung kinakabit ko sa right hand switch na bakante sa mga Honda Giorno Plus. Yun lang naman yung mga essentials. Kung may mga gusto naman kayo na ipadagdag, kung gusto nyo ng RGB, kung gusto nyo ng mas malaking Byled or shroud, pwede naman yon. At available din yun sa akin. Message nyo lang ako dito sa Facebook, Instagram, or TikTok.